Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Napaka-iconic na line. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello guys! Hello YouTube! Welcome to my guys. Ay, mali pa. Hello guys! Welcome to my channel. Ito, manunod tayo ng mga paranormal expert para pag nag-vlog tayo sa Baguio, makikita natin at alam natin yung mga gagawin at yung mga hindi gagawin sa pagpaparanormal. Tara, panoorin na natin ito. Ito, mamumukbang din tayo ng chicharon. Ayan. Chicharon, tatas chicharon. Ano mumukbang natin? Ito, papanoorin ko kayo. Isa sa mga expert pagdating sa paranormal, si Sir Ed Caluwag. Alam natin yung ginagawa natin, hindi tayo natatakot, para alam natin pangontra. Tara, simulan na natin bago pa tayo, paano i-post ko rin to. Ay, may disclaimer pa si Sir Ed, oh. Grabe, ang kalit-agad ng sound ni Sir Ed. Creepy nung ni Sir Ed, yung intro niya, oh. Nakakatakot. Bubuksan yung chicharon ko, ah. Mumukbang tayo. Ito guys, kaya tayo. Nasa yung camera ko, ayun. Ay, bago, ah. Trivia lang guys, alam niyo ba itong bago, ah? Nung bata ako, talaga na-trauma ako dyan. Tuwing nakakakita ako ng bago, ah, tinatakpan ko yung mata ko dahil yung movie ng Little Sakino na Pugsoy. Takot na takot ako doon. Okay na, story na natin ito mga pre. The Beast, oh. Masarap yung chicharon niya, oh. Kaya kay Bosalino, eh. Diba yung mumukbang si Bosalino na chicharon? Ito yun. Okay, magandang gabi po muli. Ito po si Ed Caluwag. At narito Ayan. po kami ngayon sa Kaibigan Bonet. bahay ng isang kaibigan, si Sir Lance, also known as Flashlight Manila. Okay, narito ako ngayon kasi dahil for an invitation, may mga unexplained kasi na pangyayari dito sa area. Marami siya mga footages na na-captured at siya kasi yung nag-aayos o gumagawa ng mga ginagamit kong gadgets like yung dead bell, yung REM pad, yung music box. And siyempre bago ko gamitin yun, bago namin ilabas, proven na siya, na-test na siya. And ito yung bahay kung saan siya nagte-test ito. So, and saan to say si Sir Lance medyo nagkaroon ng problema, nagkasakit. So, in theory, para sa akin, baka may kinalaman kasi yung mga entities na nako-call out kapag ka nagte-test ng gadgets. And that's why nandito ako para tingnan natin kung yung claim ko ba o yung aking sapantaha ay may katotohanan. So, kanina earlier nung nandito kami nag-uusap pa lang, may nakita akong lalaki dito sa taas. So again, using my dowsing rod, tingnan natin kung may mapipick up akong energies dito. Gusto ko sanang So for bumili. here, Ba't yung babalo dyan? Alam nyo guys, gusto kong bumili niya, no? Yung dowsing rod na yan. Kaso wala naman ako hindi naman ako talaga paranormal, eh.
Talagang gusto ko lang talaga itong mga multo-multo na kwan. Basta, mahilig ko sa mga multo. Yes, ganun tuloy na natin. Let's see. Kain tayo. Check natin mabuti. Pointing towards the direction of the stairs. So tara, samahan niyo ako. Akyatin natin tong bahay ni Sir Lance. Consistent yung Pero ito si Sir Ed, parang ano no? Yung mga gamit niya, legit daw yan eh. Sabi ng mga na-interview ko about sa may, sa paranormal. Marami na talagang bashers to dahil sa ginawa ni sa KMJS eh. turo ng dowsing eh. Balik tayo dito sa baba. Para lang for verification. So, dito talaga eh. Kahit anong gawin ko, pointing towards the stair. So, akit na ako. Sabahan niyo ako. Andiyan na naman siya. Okay, dito pumapasok yung line na lagi ko sinasabi, no? Yung hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Napaka-iconic na line nun. Legit yun, legit. Napaka-iconic na line mo na yun, Sir Ed. Yan yung dyan ka sa bigat eh. Hindi po ako nagpunta rito para makipag-away. Inuulit ko. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Legit yun, dyan ka sa bigat. Si Idol. Tara natin. Kasi before exploring, dapat yung intention mo nakaset up na. Tama yun. Ayun, no? Dapat daw nakaset up na yung intention mo. Hindi mo yung... May mga na-interview kasi ako about sa mga may expert sa pagdating sa ganyan na paranormal. Ano daw sila eh, pag dito. Huwag kang naghahamon ng multo or entities kasi susundan ka nila. Kaya dapat, ang intention mo sa kanila malinis para hindi ka nila sundan, hindi ka nila galawin. Tara. Dapat yung intention mo, alam ng mga entities. So, kapag ang intention mo lang ay makipaglaro, there are entities na papayag o lalaruin ka talaga. Correct yan, Sir Ed. Ayun, no? Talaga legit talaga si Sir Ed na paranormal investigator. Kasi yung iba talagang binabash siya kasi nga sinasabi, Sir Ed, peke, ganyan. Pero ito, promise. Hindi ako expert pagdating sa paranormal, pero yung mga ini-interview kong paranormal, may mga experience sa paranormal. Pareho din ang sinasabi ni Sir Ed. Parang nag-ano sila, nagpapantay-pantay, nagkakatugma-tugma. Pati nagre-research din ako minsan. Tara, simulan natin. To the point na baka may masaktan. Pero this time kasi, my intention is this. Hanapin ko yung mga spot kung saan merong mga residual energies na possible na nag-alleviate. Guys, kung may makita man kayo, i-comment nyo sa comment below para makita natin. Apo sa bilang Sir Ed. Yung problema ni Sir Lance sa kanyang kalusugan. Kasi negative energies, kapag tumama yan sa tao, nagkakaroon ng problema, especially ang tao, kapag napasukan siya ng negative energies, eventually makakaramdam ng problema sa katawan. Totoo yun. Totoo yun. And that's where God, ito yung hahanapin natin dito. Tira natin. Whew. May lalaki dito sa may right side ko. Ang description niya is
malaking tao siya, mabulto yung katawan, na parang medyo mahiyain. Okay. So, from here, nasa gitna po ako ng dalawang pintong magkatapat. So, tingnan lang natin alin yung mas mataas yung hatak. As I was mentioning kanina, sa may right ko nung papanik ako ha, kasi ngayon, nakaharap ako sa stair. So, left ko na siya. So, ito nga, dito. Hindi ko alam kung anong meron dito sa loob nito. Pero let's see. Medyo madilim yung lugar. Madilim nga. Madilim yung loob. Creepy. Set up natin saglit yung bell. Hindi ko na ilalagay sa malayo. Nandito siya kanina eh. Pumasok siya dito. Set ko yung bell. Dito ko siya unang nakitang pumasok. So that's why may traces siya dito. Ayan o. Yung mga paranormal to si Idol Ed talaga nandiyan. Ito. Minumukbang. Ito yung isang spot. Pero baka isang subol na ako, hindi ko na kaya. Baka high blood din ako mga pre. Hindi So tayo ito yung maabot sa nakuha 20. kong spot. So dito nagko-cross yung dowsing. Ito yung nakuha kong spot. So from here, check natin kung meron pang other spot. Meron pa eh. Pointing naman sa kabilang room. So iwanan ko muna saglit itong bell dito. Then check ko itong kabilang room. Teka, mabigat ah. Teka lang guys, ano lang, trivia lang. Naroon tropa nagsabi sa akin. Wala daw multo sa sementeryo. Kasi peaceful na daw doon. Ang mga naiwan daw yung kaluluwa sa mga tragedy, basta yung trahedya na lugar. For example, sa Baguio, sa Deep Libatote. Tapos, yung sa teachers camp, marami daw pinatay doon. Yung sa Ozone Disco, marami din daw na matay doon dahil sa sunog. Seryoso yun. Kaya, yung iba dito, hindi yan ano, kaya yung mas maganda mag-explore sa mga ganung lugar kaya sa cemetery. Bakit niyo ako tinawag? Ah. Mas malakas dito. Kunin ko yung ano, lipat ko yung bell. Sorry. Mas malakas dito. Malakas daw. Okay. So, check niyo yung ano, yung galaw ng dowsing dito. Ah, kapag tumapat ako doon sa salamin. So, ito po yung dowsing ko. Pagtapat sa salamin. Sabihin, itong buong spot na to, pagtapat ko ng salamin, tingnan nyo po yan, check nyo. Yan.
And then, ito, yung buong bed. Pero ay, kunin talaga yung bonnet ni Sir Try Ed. tayo. Yan, nagano na siya, nag-orasyon na siya. Kilala mo ba si Sir Lance? Bakit ka naririto? Sino ang sinasabi nito sa Duterte? Ilan kayo narito? 10. Okay. So, at this point, dahil narito sila ngayon, so, para kumuha pa ako ng ibang gamit, let's improvise. Gamitin natin tong dowsing Para saan, sir? para sagutin yung tanong ko. Anyway, they can influence the dowsing po para sumagot. If it crosses, the answer is yes. Andito talaga siya sa tabi ko. May spirits dito sa tabi ko eh. Pero yung mga ganun, pre, yung mga espiritu, pero parang legit yun eh, kasi ako minsan, kahit wala akong third eye, nakaka-experience ako ng parang may dumadaan, napapalingaw akong ganun. Talagang, pero parang legit niya talaga. Pero ako, hanggat di ko nakikita, di ako naniniwala. Pero mahilig lang talaga ako sa mga curiosity na multo-multo ganyan. For confirmation lang po, lalaki yung nakita ko. Lalaki siya. Lalaki ka. Lalaki po yung narito. Lalaki yung nakita ko kanina. So, totoo ba na lalaki? Bakla yan, bakla. Yung spirits na narito ngayon. Yes. Nangyari. Ilan kayong naririto? 10. Isa? Dalawa? Dami. Tatlo? Tatlo. Thank you. Tatlo. Ito, binili ko flashlight mga pre para explore tayo sa mga ano sa Baguio. Ayan. May ilaw. Para explore tayo sa mga haunted places sa Baguio. Meron tayong wedding flashlight. Iwan natin saglit. Ano yung iwan niya sa rin? So, I think dito nag-stay si Sir Lance. Well, ang taas po nung negative vibes dito sa area. And yung energies na yon is enough na para makapag-add up, makapag-alleviate nung kanyang nararamdaman. So kung ayaw mo pang makapag-communicate, iwanan ko tong bell. Patunugin nyo siya pagbaba ko. Hello po, introduce sa inyo yung ginawa kong or reverse engineer natin na item or paranormal
investigation tool na inspired ng Dead Bell na ginawa ng company sa US ng pangalan ay Ghost Stop. So ito, ano siya, reverse engineer natin yung Dead Bell and nilagyan natin ng improvements. So paano pa nag-work yung Dead Bell? So in layman's term, ang ginagawa niya kasi, pag merong parang, di ba yung mga tao may electric charge tayo. So parang REM pad yun eh. Pag merong lumapit dito na may electric charge, tutunog yung bell. So, sampling ko muna. Tingnan nyo, pag lapit ko yung bakal, wala nangyayari. Pero, pag yung kamay ko nilapit ko, nadedetect yung kuryente sa katawan ko. So, anong significance nun sa paranormal investigation? Pininiwalaan nila na yung mga spirits or entities, parang nagmamanifest siya in a form of energy. Kaya nga gumagamit. Ayan din yung sinasabi sa akin ng tropa ko na yung mga multo daw nag-manifest into energy. Kasi daw sila parang telepathic, basta something. Tama tayo ng mga electromagnetic field reader. So ito, pag nakadetect siya ng something na may kuryente nga, or yung electromagnetic field, tutunog siya. So, anong ginawa kong difference, anong ginawa kong improvements versus dun sa Dead Bell na ginawa ng Ghost Stop. So, si Ghost Stop, wala siyang LED na ilaw. So, kung nag-ghost hunting ka or nag-investigate ka, pwede yung katabi ko, kung may dala siyang ganitong bell, pwede nang patunugin na lang ng ganun. So, hindi mo parang hindi mo mapaprove na yung gadget ng tumunog. So, pwedeng dayain. So, para mawala yung doubt na pinindot siya manually, nilagyan natin siya ng ilaw. So, pag ito, trigger mo ganun, tapos umilaw muna siya bago tumunog. Tapos, ang ginawa ko, kasi kung natatandaan yung REM pad, para siyang may dome. Tapos pag lumapit ka, tutunog yun. Pag nandun ka within range dun sa sa antenna niya. Ginawa ko, mas pinahirapan ko yung dito sa Dead Bell. Mas mahirap pa siyang i-trigger versus dun sa gawa sa US. Kaya mas mahirap pa. Pwede ko siyang gawing paikot, pero gusto ko sobrang lapit lang. At least mga 2 inches lang siya. Tumunog ko. Kailangan malapit. So, anong nun? Anong significance nun? Kailangan yung entity, or let's say may may kinakausap kang, or nakikiusap ka dun sa spirit na parang bang lumapit ka or patunogin mo. Kailangan tagal lumapit sila doon sa gadget para tumunog. Hindi pwedeng pag may dumala na gano'n tutunog siya, hindi. Kailangan taga in close proximity para tumunog. Ganun. Iniwanan ko muna yung bell sa taas. Kasi mukhang as of now, hindi pa sila ready makapag-communicate. Although, confirm para sa akin na 3 yung naririto. 3 sila. 2 lalaki, 1 babae. Wala akong identity kung sino-sino sila. Pero 3 sila. So mamaya malalaman natin kapag in-interview natin si Sir Lance. And isa lang yung napansin ko na gusto kong baguhin doon sa room. Which is yung mirror nakatapat doon sa mismong higaan. So, nakakapag po yun eh. Dahil automatic ang mirror kapag may pagkakataon na nag-o-open niya, nabubuksan, nagiging portal, nagiging lagusan. Especially kung merong mga existing ng spirits dito sa lugar. So, mamaya, tatanungin ko sa Sir Lance kung ano yung mga nararamdaman niya doon, ano ba talaga nangyayari. And then, I'll try to do cleansing para kay Sir Lance sa kanya mismo and then dito sa loob ng bahay. So, yung gagawin ko cleansing mamaya is simple lang naman. The usual. Kita nyo naman po ito. Yung Tibetan bowl. Bakit? May bago rin niya. Ito yung palagi ko na-encounter sa comment. Ano daw yung purpose ng Tibetan bowl? Okay? Bago na yung ganyan niya. Ay, yung binenta niya kay Boss Toyo yung isa eh. Yung ginagamit niya kay Jessica eh. Yung isa yun. Ting, ting, ting.
Ginagamit niya kay Jessica. Iniba na niya, bago na. This bowl is made up of copper or brass. So, kapag ito kasi ay pinatunog mo, so yung vibrations, yung vibrations na nanggagaling dito, yung tunog na nagmumula dito ay siya pong bumabasag doon sa mga residual energies na nasa lugar. Kaya lang, ang point is dapat alam mo kung nasaan o ilan yung spot. Para alam mo rin kung ilan beses mo papaluin yung bowl at may system po kasi. And yung system na yun siguro later ko na i-discuss kasi kapag medyo mas malalim na tayo sa ating mga exploration. But for now, simple lang yung gagawin ko from here. Kasi ito yung dito yung pinagmulan since naka-open naman yung dalawang door. From here, babasagin natin yung energies. Creepy ng tunog ng bell na yun, yung metal singing bowl, tawag na doon. Creepy ng tunog mga pre. Creepy talaga. Creepy. Yung iba ginagawang minto, yung ginagawang parang sa ice cream, yung tunog sira ulo. Di nila alam yung ano ng purpose ito yung mga pantaboy ito di ba? Pantaboy or pantawad, parang ganun. Mekos-mekos na si Idol Edo. Minekos-mekos na niya. Susunod na niya ito, tornado! Joke lang ha. May mga nare-receive po ako question, papaano ko daw nalalaman kung nasaan yung entities, reason kung gamit ko lang ay itong bowl. Actually, kapag sanay ka na, kapag nasanay ka na, you can use this para mag-detect din kung nasaan sila by using yung sounds. So, alam niyo po yung yung logic about the sonar, no? Kapag ito ay pinatunog mo, nagba-bounce back yan pag tumatama yan sa other source of energies. So, pag nag-bounce back yan, pabalik sa akin, naririnig ko, nalalaman ko po kung nasaan yung spot. So, kaya lang medyo mahirap explain. So, pero for sure, may makaka-relate. Kasi minsan, di ba sa isang abandoned places, isang haunted house, alam mo yung naririnig mo yung ringing sound sa tenga mo? Na parang umuugong bigla, na parang bigla na lang tumutunog ng malalim. Parang, That is one example. So, kapag bumalik yung sound sa akin, naririnig ko, nai-interpret ko po kung ano yung tinamaan ng sounds. Kumbaga, parang yung sa mga paniki, sa mga bat. So, kaya hindi sila nababangga kasi alam nila yung tinatamaan ng sounds nila. Yung sonar. So, parang ganun po yung concept. Pero, syempre, sa mga hindi maintindihan, wala naman po akong magagawa. Pero let's see. Kausapin natin si Sir Lance para malaman natin kung yung nakita ko ba ay nagtutugma doon sa kung anong meron dito sa bahay. Okay, so, ngayon Sir Lance, after ko nung ginawa ko na pag-ikot kanina doon sa bahay mo, meron akong napansin kasi, tatlo yung entity na napansin ko. Nakita ko. Yung una, yung pinaka-prominente is yung malaking lalaki. And then,
merong isang matandang lalaki na pero I think itong matandang lalaki, hindi siya ano eh, more of residual energy lang siya. Pero itong isang lalaki na malaki, active. And then yung isa, babae. Yung babae, active siya pero hindi siya yung ano eh, alam mo yung klase ng entities na hindi siya nagbababad, hindi siya nagiging territorial. Pero itong malaking tao, territorial na siya. Masama ba siya, sir? Well, hindi naman, kaya lang ang bati niya kasi sa akin, ang salubong niya sa akin is parang alam mo yung nagke-claim siya na parang hindi ko siya pwedeng paalisin kasi in-invite mo siya. So, parang may authority siya doon sa area kasi ikaw yung nag-invite. So, ibig sabihin, kung merong magpapaalis sa kanya, dapat ikaw yun, hindi ako. Opo. Kasi ikaw yung nag-invite. So, ang naging way ko lang naman kasi sir is i-pinpoint kung nasaan yung eksaktong area kung saan siya nag-stay. Una, nakita ko siya dun sa pagpaakyat, gawing kanan. Pero, ang bilis na wala nung energy niya doon. Lumipas sa kabilang kwarto. Nagpunta dito sa may kabilang side. Ayun, nakita ko yung drawer, may salamin. I think, matanda na tong drawer na to. And then, yung mismong bed kung saan kayo natutulog. And then doon, alam mo sir, yung pakiramdam na kapag nandun ka, in between ka ng mirror and the bed, yung parang kinocompress ka na pakiramdam. Yun mismo yung naramdaman ko doon. So, ayun, sir, bigyan mo lang ako ng confirmation kasi kung ikaw mismo yung tumawag doon sa entity, sino ba siya? Kilala mo ba siya? Meron bang connection sa'yo to? Tropa ko yun. So, yes sir, bigyan mo lang ako ng idea kasi gusto ko kasi malaman ano bang decision mo. Paaalisin ba natin siya o pababayaan natin siya magstay? Pero for sure sa akin sir, definite ako na nakaka-apekto yun sa health mo. Opo. So, yun yung reason ko kung bakit ko kailangan siyang itaboy. Kasi sir, ano yun eh, nung nabanggit yung may tatlo, di ba? Doon sa tatlo na yun, honestly, yung babae, hindi ko, wala akong maisip kung sino na so pwedeng, yung matanda naman, wala eh, baka wala naman din kasi kaming kamag-anak na dito na and yung isang lalaki, dalawang pwede yun, pwedeng dalawa siya eh. Kasi alam naman natin na ang ginagawa ko, nag-develop ako ng mga paranormal yung mga tools. ginagamit ko. Opo. So, ang ginagawa namin, actually, pati ang kapatid ko nagtawag nga siya ng demonyo noon. Kaya sabi ko sa Raul, huwag magtawag ng demonyo. Kasi, pag hindi tumutunog yung mga yung mga REM pad, iba naman ba't wala? Wala bang demonyo dyan? Ano nga kayo doon? Papanagin mo nga yun, gumagaling ang kapatid ko. So, sabi ko, pag ganun, wala. Pero, pag may isang pangalan kaming binanggit, Okay. kung siya tumutunog yung REM pad, tutunog, yung EMF, pati yung motion sensor, na-trip nila ilang beses, napatunog niya yun, sir. Yun sir, yung description ng tinatawag yung pangalan, fitted ba siya dun sa lalaki nandun? Yes, sir. Actually, yung lalaki na yun, tawag dito, yung tsahin ko, feeling ko yung ex-boyfriend na yun, na namatay na, si Jolas. Hindi ko babalik niya pangalan, pero Jolas yung nickname niya. So, tawag naman sa kanya, si Jolas. Ngayon, pag nagsasamon ako, or nag-rempad niya, mag-isa ako dito sa studio noon, palagi yun. Minsan, nag-duty ako dati, di ba? Nakuha lang yung mga gadgets. Inaantay kong tumunog. Wala. Pero may mga times na isang weekend na nung Jolas ako ng Jolas, tumunog na ilang beses yung rempad. May mga video evidences ka dyan, sir. Meron, sir. So, yun. Tumunog yung REM pad. Saturday night yun. Pero pag yung Sunday night, wala nang tunog hindi na tumutunog. Kaya nga sabi ng kapatid ko ka-video call ko.
Sabi, ano yan, ano na, napagod na siya ng Sabado. Pagdating ng Linggo, wala na siyang para energy na parang pagtripan ka, parang gano'n. Sabi, di ko alam eh. Pero ano yan, sir, may mas malalim akong kwento dyan. Gusto ko sana i-share sa inyo. Nangyari ito mga 2010, 2011 eh. Ano? Ang nangyari kasi dyan, sir, may nakita kaming poltergeist activity dito sa bahay. Doon yun din yung incident na talaga naniniwala ako sa paranormal. Ano nangyari? Naglalaro ako ng ano noon, yung fingerboard, yung finger skateboard. So paano ba? Naglalaro tayo kunyari, ganyan. Ngayon, si Jolas, kasalukuyan siyang binuburol. Diyan lang sa labas, sa barangay hall. Ngayon, dun sa barangay hall, di ba usually pag may burol, may mga nagsusugal. Oo. Ang ilaw nun, mercury, di ba? So pag lumabas ka dyan sa screen na pintuan, Kita mo na yung kagad. reflection ng mercury na ilaw, malakas. Ngayon yung ano ko, pinsan ko, sabi ko sa kanya, Jun, kasi pinilitan ko ng ano eh, ng mga gulong yung mga skateboard. So tapon mo nga yung mga gulong. Kasi nakakalat lang eh, ganyan. Para palaglaro kami, smooth yung lamesa. Kaya hindi kinuha niya yung mga gulong, lumabas siya sa screen door. Pagbukas niya ng screen, di ba nakita niya yung ilaw ng mercury? Oo. Naalala niya si Jolas. Para ba yan, Jolas? Kinausap niya, para ba yan, Jolas? Next time na lang, ha? Tapos tinapon niya ngayon yung mga gulong. Tinapon, dyan tinapon sa may washing machine. Tinapon lang ulit. So, parang magkatapat kami, naglalaro kami. Hindi sa may kainan, may monoblock na. Ito mismo, 8 patong yan, sir. 8. Pabo. Kaya ito peripheral, Kasi dito ako bumibelo ng skateboard, di ba? So, talagang kita ko yung hindi na siya parang konting so, kita ko yung mga monoblock doon. Dalawa kaming nakita. Na-move yung isang stock ng monoblock, mga 8 inches, 7 or 8 inches yung umabanting ganun. Wala naman kaming sa bahay, wala kaming mga pets, walang biglang gumanon. Hindi na ako nun, natao. Ayun pre, legit yun. May parang dumadaan, naranasan ko yun sa office. Pag nasa office ako, tapos ako yung pang umaga, di ba umaga ako pumapasok, kasi pang umaga naman ako eh. Alas 8, pasok ko eh. Kung mapasok ako sa office, siguro mga 6:30 na sa office na ako. Wala nga, nandito sa station ko. Nakagaling ako. Nunod ako ng tanggol. Kala ko biglang may gumano sa likod ko. Napagaling ako. Nakala ko dumadaan. Pero wala naman tao. Takot kami. Nagulat. Takbo kami sa taas. Pagtakbo namin, pinunta namin yung ex niya. Elin, gising ka. Ganyan. Bakit? Minumulto kami ni Jolas, ganyan. Yan ang joke nila. Isa na din sa dulo, ganun din. Pag may nag-CR, pinapatayan daw ng ilaw, ganyan. Ang ginawa daw ng mga taga-dulo, pupunta dun sa barangay hall, kakausapin si tawag mo naman kami local. Kasi siya, sir, makulit siya sa dati niyang Nature niya yun. Nature nila yun. siya, parang joker siya na tao. Yung cool siya eh. Kasi palakaibigan, ganyan. Basketball player, ganyan. Ginawa namin, punta kami sa Burol. Pag-usap kami. Nasugol mang Agul mang gawin ulit yung kasi natakot kami. Ngayon, sir, yun eh. Nung di tapos na yung nangyari, uwi na. Doon ko na-realize na na parang yung day before nun, nag-computer kasi ako. May namig ako na yung umatras yung upuan na nag-squeak. In-ignore ko lang noong una yun. Doon ko naisip na, shit, hindi pala first yung Yung panggalaw. hindi ng first, monoblock. pangalawa na pala yun. Kasi sabi ko, kaya pala nagko-computer ako nun. Pag ako ng Labri Pacquiao. Narinig ko yung, parang pagtatayo ka, i-move mo yung Oo. Pero lang siya, isang pirasong upuan lang. Nag-squeak yung upuan. In-ignore ko lang. Doon ko naisip, shit, pala yun? Sir, ngayon, ang tanong ko ganito, during the time na nagte-test ka na ng mga gadget, bakit siya yung naisip kong tawagin? Para, Dahil dun sa, dahil nga sa lakas niya na na yung pinagalaw nga yung mga upuan. okay. Naisip ko, mucha malakas ng tao. Tsaka, most likely, kaya mo naisip yun is connected siya sa inyo. Sir. Kasi, Opo. pumunta na siya dyan, Opo. na nakakausap mo siya. So, ibig sabihin, even before may connection na kayo. Opo. Tsaka talaga, parang mapunta siya dito, magkano yung niya. Tapos yun, kakalor mo rin ang basketball, ganyan. Tapos sir, kaya siya talaga inaano ko. Kasi iniisip ko, malakas yung spirito na to kasi pinagalaw nga niya. Okay.
yung mga upuan eh, di ba? So, pag dumitesting kami ng mga gadget, kahit nga sa spirit box, siya yung lagi kong inaano, parang sinasamon, parang ano, tol, nandiyan ka ba? Pre, ano mo naman to? Ay, ngayon sir, try lang natin. Kasi ikaw yung connected sa kanya eh. So, ako kasi, sabi ko nga and it's proven, no, na kapag ang tao kasi, yung lagi ka na-expose sa mga negative entities, consider natin siya as negative entities dahil hindi na siya natin ka-level. Ibig sabihin, iba na yung level niya eh. So, kung may sakit ka, para siya maka-stay dyan sa lugar, nangangailangan siya ng reserve energies eh. So, pwede siyang magpipid sa'yo. Kaya, para mag-stay siya dyan, nagpipid siya sa'yo. At saka yung the fact na tinawag mo siya before, yun yung enough na yun para magbigay sa kanya ng pahintulot na magstay dito sa bahay mo. So ngayon sir, dahil kasi kanina tinatry ko siya kausapin, hindi niya ako pinapansin dahil siguro dahil sa parang hindi naman ako yung may kasunduan sa Parang kanya. entitled siya, Oo. parang ganun. Parang, bakit ka nandito? Hindi naman, siya naman ang nag-invite sa akin, hindi naman ikaw. So dumating ako dito, nandiyan na siya. So, parang ganyan. Itong bell na to ngayon sir, di ba, ito naman, matitrigger lang to kapag ganito kalapit, di ba? Okay. Yan. So, ganito. Both ay malayo tayo. So, try lang natin kung talagang si Jonas ay makakakonect sa'yo. No? Mula na sa kanila. Jonas. Ito si Sir Lance. Gusto mo ba siyang kausapin? Pwede ba bigyan mo kami ng palatandaan na narito ka ngayon? Gagalaw kayo. Sir, pwede ikaw yung tumawag sa kanya? Diyan ka ba, tol? Ang sakit niya sa ulo, sir. Jolas. Iba yung energy niya. Sakit sa ulo. Okay lang ba magbawas tayo ng light? Para So, na-distract ako na gumalaw yung war. Hindi ko lang wala lang. Ano ako gumalaw yung war kanina dun sa ano. Pero, hindi wala lang. Baka ano lang yun. Yes, sir, pwede na. Ako may nakasagi lang. Baka naman si Jojo last mo sa yung tinatawag. May masisipa ba dyan sa wire, ma'am? Nag-swing kanina eh. Yung nakasaksak. Malakas po kayo sa kanina. Oo. Ayun, ito lang po eh. Pero wala, hindi naman ako gumalaw ng malakas. Nakakutok ang camera ko dyan. Ha? Yes. Naka 360 ka? Sa mga pinahinamon daw. okay. So, pinadim ko po yung ilaw para kasi para at least mas ma-feel natin yung energy niya kung darating siya dito sa tawag ni Sir Lance. Dahil kapag sobrang liwanag kasi, para ano nangyayari is, yung lakas ng energy niya, overpowered siya. So para hindi ito magiging successful. Plus the fact na sila parang nabubulabog sila kapag sobrang liwanag. So kumbaga, this time gusto ko lang Jolas na
ipaalam sa'yo na whether you like it or not, yung pag-i-stay mo dito sa lugar ni Sir Lance ay nagiging hindi maganda yung epekto sa kanya. Kasi parang na-alleviate yung sakit ni Sir dahil dun sa yung enerhiya. So again, Sir Lance, pwede mo ba banggitin yung pangalan niya 3 times? Jolas. John Paul. Dito ka ba? Jolas. Malis ka na dito. Sakit ah. Sir, disturb ba to? Bakit ganito siya? Ano ba yung cause of death, sir? Ani heart attack yan, sir. Disturb, parang meron bang ano na nakuha ba ng medical legal? Hindi ba, wala bang pumutok na ugat dito sa batok or ano kasi sobrang sakit na Ano siya, sir eh. Ang nangyari sa kanya, ano eh. Nasto ko siya once, dyan sa labas ng bahay. Di ba may tindahan? Tumumba siya dyan eh. Tapos ano, akala niya wala lang. So nilakad niya pa. Pinuunang na mild stroke siya. sakit nung dito ko, sir, oh, sobra. Tapos yung pangalawa, dito rin sa tapat namin, dyan lang, nagduto sa ng bulalo sa street. Binanatan niya yung bulalo. Doon siya na doon siya na medyo grabe yung dun sa bulalo niya. Kasi pagtulog niya, doon siya inatake sa So hindi psychological lang. Pagod na nag-start, uminom ako ng gamot, di ba? Sakit sa May, ulo. may na-feel talaga ako. Hindi hindi ako, sorry ko nagdadrama. Naging lightheaded ako. Sobrang sakit Ngayon. ng ulo ko. Yung siya, may naramdaman ko nung nasa school tayo. Yun yung nafe-feel ko ngayon. Medyo lightheaded ako. Tapos na-distract ako, naka 360 ka, may kita mo gumalaw yung gumalaw yung wire dito sa gilid. As in, That's it. Nung sinabi ko ba na gumawa ng way para malaman ko nandito siya. Yun ba yung moment na may gumalaw? Kasi hindi ako sir, hindi pa tayo nagde-deadbell, sir. Lang. Nakita ko, hindi ko alam kung baka nasipa o pero doon ako na-distract, sir, nung yung nag-swing tong, yung wire. Jonas, for the last time, pwede bang paramdam mo sa amin yung presence mo at gusto ko tulungan mo si Sir Lance na gumaling. Kuhanin mo na lahat ng energies na naipasa mo sa kanya. Dahil after this, whether you like it or not, aalisin kita dito kapag tuloy-tuloy na naapektuhan mo yung kalusugan ni Sir Lance. Nagagalit ba sila pag in-invite ko sila, sir Ren? Hindi naman. Bisaya ba to, sir? Natutulo lang siya, sir. Pero, Tagalog naman siya. Yung papa ko, yun ang sir. Itong si, wala siyang province. Hindi ako familiar, sir. Kung Sakit sa ulo. Who's Ellen or Eileen? Or Ellen. parang gano'n. Eileen, Ellen. Basta gano'n tunog. Gano'n ang pangalan. So, police sir, ganito ang gawin natin. Okay lang ba sir na ikaw mismo yung magsabi kay Jonas na siya? Hindi mo na siya kailangan this time. At bumalik na siya kung saan siya
nagmula. Kasi as long as yung kasunduan ay nananatili, hindi siya Hindi siya. aalis. Kumbaga, ano yan parang compact, blood compact, something like that, kasunduan. Kaya hindi ko ina-advise yung paglalaro ng Spirit of the Glass kung wala Opo. naman kayo talagang So, sorry. Medyo na ano talaga ako, sir, no? Parang naka-invite talaga ako dun sa mga yes, definitely. pinagagawa kong ano. Oo. So, ang reason kung bakit pero kung pababayaan mo na siya, kung i-release mo na siya, kasi hindi siya umaalis, kasi pakiramdam niya, kailangan mo pa siya. Apo. So, yung feeling na meron siyang pakinabang, yun yung nagbibigay sa kanya ng reason kung bakit siya nandiyan. Well, actually, hindi na natin mako-consider na siya pa yun. It's another entity. It's most probably a demonic entity na yan na i-invite. Mhm. Personification lang niya ang ginagamit kasi siya yung kilala mo. Apo. Tsaka siya yung merong reason para hindi mo palayasin kasi kilala mo nga eh. Na-invite mo siya at usually kasi ganun ang ginagawa eh ng mga demonic entities. No? Gagamitin nila yung issue sa paligid para makapunta sa isang bahay, magpid sila doon. Ang pinipid kasi nila is ano eh, yung kunyari, emotional kang tao, unahin ka nila doon, kakainin nila yon. Sobrang Then- emotional akong tao, sir. Maghahatid dyan ng problema, mag-aaway kayo. Again, pagkain nila yon. Yung So, pagtaas ng anxiety level ko, nakakontribute kaya sila dun, sir. yes. Anxiety is negative. Kasi pag nasa kwarto ako, madalas yun, nagkakaroon ng episodes ng panic attack. Yes. Saka Oo. Sa spirituality kasi pag pinag-usapan natin yan, kasama din yan. Sila yung nagkokos yan. Kasi ginagawa ko, sir, pag minsan lang sa work, kung panic attack ako, tumatakbo ako sa terrace para fresh air, ganun, or biglang mawawala. Kasi Pero pagbalik mo doon, pagbalik ko medyo yung sinabi ng mabigat yung paramdam, na ko yan, sir. yun. Experience ko talaga yun. Ibang-iba pag nasa loob ako ng kwarto. Kapag malakas sa aircon, iba. Tsaka sir, reminder ko lang, bago matulog, takpan mo yung mirror. Kasi yung mirror itself, matanda na, ang dami na niyang memories eh. Ang dami na niyang nasaksihan, ang dami na niyang pinagdaanan. And hindi natin masasabi na lahat ng pinagdaanan ng mirror ngayon ay positive. Maaring saksi siya sa mga taong namatay, nagkasakit, ng problema, lahat yun na-stuck doon. Ayun pre, tama nga, mga pre. Tama nga yung sabi ng tropa ko na yung mga multo pagka nagmumulto sila pag sa mga traumatic something. Mga Apo. So, yun, pag nag-i-emit yun, ma-absorb mo yun. At pag na-absorb mo yun, makaka-invite ka naman ng entities from the outside. Especially, tumawag ka talaga, sinadya mo dahil para matas yung gadgets. No? So anyway, since kilala mo naman si Jonas, pwede natin siya, pwede ka nang magpaalam sa kanya at sabihin mo sa kanya, hindi mo na siya kailangan this time. Para tuluyan na siya umalis. Hindi ko na kausapin, sir. Yes. So, yun. So, Jonas, kung ikaw man yan, pasensya na kung ginamit kita para subukan yung mga kalokohan ko dito. Pero naman tayo, maayos naman tayong dalawa, di ba? So, ngayon, di na kita kailangan or na. Hindi ko na uulitin yung isamon ka or parang i-prove yung mga pinagkagawa ko mga gadget dito or kalokohan dito. So, pasensya mo na pero hindi na kita kailangan. Ka na dito. Umalis ka na. Parang kami dito. Bayaan mo na kami dito. Masaya na kami dito. And pag-atasal ka na lang namin. Seryoso, pag-atasal kita. Mamaya, bago ako matulog. Ayan. So, yun po, sa mga naging takbo ng usapan namin ni Sir Lance, at we tried naman na kontakin itong entities na
ina-assume namin na siya yung nag-cause dito ng problema. Although, in deeper thoughts, pwedeng hindi naman siya yun at it could be a demonic entities para mag-spread ng takot sa lugar at magbigay ng alalahanin kay Sir Lance. So in all that, we give Sir Lance parang thoughts to ponder na hindi ka dapat matakot para hindi sila mag-feed sa'yo. So ito po, hopefully after this ay makatulong kay Sir Lance para mag-recover siya sa kanyang nararamdaman at mawala na yung na-invite nila na entities sa bahay. Again, ito po muli si Ed Kaluwag. Lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong pinaalala, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo. Grabe mga guys. Ang angas talaga nung ni Sir Ed. Creepy. Pa-Illuminati pa. Pero ano yun? Yun talaga yun. Yung mga paranormal things na ginagawa ni Sir Ed. Nakakatakot talaga yun. Legit yun. Kanina creepy nung intro niya no? Ito, ulitin natin Yun yung intro na kanina Creepy creepy pa ng music. Creepy yung nakakatakot din talaga to si Sir Ed guys. Yun, mga guys, next week, nasa Baguio tayo. Kailan ba? Next week, 28, nasa Baguio tayo mga pre. Tatry natin yung mga yung mga paranormal. Sa 28 yun, sa 28. Magsasama tayo ng may third eye para kung sakali. Pero wag natin paglalaroan. Ano lang natin, test lang natin. Yun mga pre, salamat sa mga nanood at sa suporta. Huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, share. At adios. Magandang gabi. I came from the mud. There's dirt on my